Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa magandang umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 3, talatang 17. Juan, Kapitulo 3, talatang 17. Ito ang sinasabi. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, magpakailanman naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoon, maraming salamat sa pagising mo sa amin sa umagang ito. Naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoong Diyos, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Nais ko sanang hilingin sa iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan ng iyong mga salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Jesus ang tagapagligtas ng sanlibutan. Dahil sa kasalanan at sa mga ibinuga nito sa atin, tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Dahil sa kanyang habag, binigyan niya tayo ng natatanging paraan upang tayo ay maligtas sa pamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Sa pamagitan ng kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, ay binayaran niya ang ating mga kasalanan at tayo kanyang pinalaya. Bagamat madami ang naniniwala na si Hesukristo ang tagapagligtas, marami din ang hindi nakaalam kung anong uri ng tagapagligtas si Jesus. Mari mo bang sabihin ang mga hinahanap mong katangian ng sino mang makapagliligtas sa iyo sa kasalanan at bakit? Si Jesus na anak ng Diyos ang tanging daan patungo sa Ama. Ibig sabihin nito ay wala ng ibang paraan upang tayo ay maligtas maliban sa Kanya. Maaring may ilan na hindi ito tatanggapin, ngunit pinapakita ng Biblia ang mga katibayan na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas ng sanlibutan. Sino ang daan papunta sa Ama? Mayroon pa kayang ibang daan maliban kay Jesus? Tingnan natin sa Juan 14, 6-7. Ano ba ang sinasabi sa Juan 14, 6-7? Ito ang sinasabi. Sumagot si Jesus
Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko." Malinaw yan, mga kaibigan. Ang Panginoon ang daan. Kung ako'y kilalanin ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Mayroon pa bang ibang pangalan na maaari nating sabihing makapagliligtas? Meron pa? Sa tingin ko, wala na, kaibigan. Tingnan natin ang Gawa 4, talatang 10 hanggang 12. Ano kaya ang sinasabi sa mga gawa? Ito ang sinasabi, "Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Na inyong ipinako, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Si Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan." Ito, pakinggan ninyo. "Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas." Di ba? Malinaw na sinasabi sa mga gawa. Wala nang ibang pangalan na maaring makapagligtas sa atin. Kaya kapatid o kaibigan, lumapit ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang kasalanan nating nagawa sa Kanya, o lalong-lalo na ano man ang kasalanan nating nagawa sa mundong ito, kaibigan, hinaantay ka ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya at yayakapin Kanyang mahigpit dahil siya ay natutuwa dahil ang Kanyang anak na nawala at muling bumalik sa Kanyang piling. Ngayon, ano ang gagawin ni Jesus sa mga lumalapit sa Kanya? Ayun ang katanungan, kung ano ang gagawin ni Jesus. Tingnan natin sa Juan 6:37. Ano kaya ang sinasabi sa Juan 6:37? Ang sabi dito, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama." Malinaw, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Napakamalinaw ang gagawin ni Kristo sa atin kapag tayo ay lumapit sa Kanya. Hindi niya tayo itataboy. Hindi niya tayo itataboy. Kapag tayo lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, mga kaibigan, ano man ang nagawa nating kasalanan, kapag tayo lumapit sa Kanya, buong puso niya tayong tatanggapin. Yayakapin niya tayo. Paglilingkuran niya tayo. Dahil tayo ay mga anak na niya. Di ba? Ano ba ang ibig sabihin ng mga anak? Kapag tayo mga anak, mahal tayo ng ating mga magulang. Ano man ang ating mga ginagawa sa ating buhay, pinoproteksyonan tayo ng ating magulang. Di ba? Magkakasala man tayo dito sa mundo, sa mga batas ng sanlibutan, ang ating mga magulang, ang ating protector. Kaya, dahil pag lumapit tayo sa Diyos, pinoprotektahan niya tayo. Hindi niya tayo iwanan. Sabi nga, "Hindi ko kayo itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin." Siya ay sapat ng tagapagligtas. Sapat na. Ano ba ang sinasabi sa Juan 8:36? Kaya kung ang anak ng Diyos, anak, tandaan natin mga kaibigan, anak, salitang anak,
kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Di ba? Walang maaaring gawin ang sinuman na makapagdaragdag sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Maging ito man ay pagtupad sa mga relihiyosong tungkulin o mabubuting gawa o tradisyon, ang ginawa niyang sakripisyo ay sapat na upang iligtas tayo sa kasalanan at sa mga masasamang epekto nito sa atin. Siya ang nag-iisang tagapagligtas, kaibigan. Tandaan natin yan. Wala nang ibang tagapagligtas. Siya lang. Siya ang nag-iisang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Ano mang sinasabi sa mga gawa? 4:12. Ha? Ang sinasabi sa gawa 4:12 ay ito. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Oh. Kanino matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesucristo. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Oh, sapat na. Siya ang nag-iisang tagapagligtas sa atin. Wala nang ibang pangalan. Ang pangalang Jesucristo ang matatagpuan mo ang kaligtasan. Dahil ang ginawang sakripisyo ni Jesus ay sapat na bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Hindi nakakailanganin pang magkaroon ng ibang gagawa nito. Siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Wala nang iba. Wala nang ibang magsasakripisyo para sa atin. Wala na. Si Jesus lang. Lalong-lalo ngayon, isi-celebrate na natin ang kanyang muling sakripisyo niya dito sa mundo, sa kanyang pagmamahal sa atin, no? Sa February 14 ay Ash Wednesday, di ba? Ash Wednesday na. At sa February 14 din ay isi-celebrate ang araw ng mga puso. Di ba? Dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Wala nang ibang magliligtas sa atin, kundi si Jesucristo lamang ang nag-iisang tagapagligtas. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasang inialay ninyo sa amin. Maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Dahil sa pag-ibig na iyan, isinugo mo ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang kami tubusin sa mga kasalanang aming nagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa isang gabing nagdaan na kami ay inyong iniingatan sa aming pagtulog. Salamat, Panginoon, muli mo kaming ginising sa araw na ito upang kami ay magpatuloy sa aming mga gawain dito sa lupang aming kinabibilangan. At sa araw din na ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang lahat ng mga kaibigan namin, kapatid, na magsipasok sa kanilang mga trabaho, na ingatan mo sila, Panginoon, proteksyonan mo sila sa mga masasama, sa mga hindi ka nais-nais ng mga pangyayari sa buhay. Panginoon, ilayo mo kami sa anumang mga pagsubok, bagkus kami po ay iyong proteksyonan. Panginoong Diyos, salamat. Salamat sa iyong patuloy na pagmamahal sa amin. Dahil sa pagmamahal na yan, kami ay naligtas. Lord, dalangin ko, O Diyos, na sa araw na ito, ingatan mo po ang lahat ng iyong mga anak. Ang iyong mga anak mo na nagmumotor para lang makarating sa kanilang mga trabaho. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Proteksyonan mo po sila.
Panginoon, sa anumang mga kapahamakan sa daan. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga nakikinig sa programang ito, ang The Solid Rock Morning Devotion, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo at sa aming kapwa. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.